Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, EPP, Industrial Arts, Grade 4, Quarter 4, Aralin 5. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa mga pamamaraan ng pagsusukat. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Una, natutukoy ang dalawang sistema ng pagsusukat. Pangalawa, nagagamit ang dalawang pamamaraan ng pagsusukat. Pangatlo, napapahalagahan ang tamang paggamit ng dalawang pamamaraan ng pagsusukat. Unang araw, magkaroon muna tayo ng isang maikling balik-aral. Gamit ang orthographic drawing na nasa ibaba, ipaguhit sa pisara ang isometric drawing nito. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Magpahati kayo ng isang guhit pahalang at isang guhit diagonal sa pisara. Pagkatapos, itanong sa mga mag-aaral. Una, alin kaya ang mas mahaba? Pangalawa, paano natin malalaman kung alin ang mas maiksi at alin ang mas mahaba? Maaari nating gamitin ang ruler upang sukatin at ihambing ang haba ng mga guhit. Bakit mahalaga ang tamang pagsusukat? Mahalaga ito para malaman natin ang tamang sukat ng mga bagay upang maging maayos at tama ang ating ginagawa tulad ng pagguhit, paggawa ng proyekto at kahit sa araw-araw na gawain. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Sistemang metric. Isang sistema sa pagsusukat na nagmula sa Pransya noong 1799. Kilala rin ito sa tawag na Sistemang International o SI. Gumagamit ito ng unit na metro o meter bilang panukat ng distansya, haba o lapad. Sistemang Ingles. Isang sistema ng pagsusukat na nagmula sa Inglaterra o England. Kilala rin ito sa tawag na Sistemang Imperial. Gumagamit ito ng pulgada o inch o piye o foot bilang panukat ng haba o lapad. Ikalawang araw, kaugnay na paksa bilang isa. Mga sistema ng pagsusukat. Pagproseso ng pag-unawa. Ang pagsusukat ay isang paraan upang malaman ang angkop na haba, lapad o maging timbang ng isang bagay. Ang sistemang metric at sistemang Ingles ay dalawang pangunahing panukatan na karaniwan nating ginagamit. Ang sistemang metric ay isang sistema sa pagsusukat na nagmula sa Pransya noong 1799. Kilala rin ito sa tawag na Sistemang Internasyonal o SI. Gumagamit ito ng pangunahing o basic unit na metro o meter
bilang panukat ng distansya, haba o lapad. Narito ang mga halimbawa ng pagsukat ng haba. 10 mm o mm ay katumbas ng 1 cm o cm. 10 cm o cm ay katumbas ng 1 desimetro o dm. 10 desimetro o dm ay katumbas ng 1 metro o m. 100 sentimetro o cm ay katumbas ng 1 metro o m. 1,000 metro o m ay katumbas ng 1 kilometro o km. Tandaan, ginagamit natin ito upang masukat ang haba ng mga bagay tulad ng lapis, mesa, kwarto, at kalsada. Mga sistema ng pagsusukat. Sistemang metric. Tingnang mabuti ang larawan. Ang larawan ay nagpapakita ng ruler na may sukat ng millimeter o mm at centimeter o cm. 1 sentimetro o cm ay katumbas ng 10 mm o mm. Ang maliit na guhit sa ruler ay kumakatawan sa millimeter o mm. Bawat isang maliit na guhit ay katumbas ng 1 mm o millimeter. Kapag nakarating sa 10 mm, ito ay katumbas ng 1 cm. Halimbawa, kung magsisimula ka sa 0, ang unang guhit ay 1 mm o millimeter. Ang pangalawa ay 2 mm o millimeter. At magpapatuloy hanggang 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm hanggang 10 mm, hanggang 10 mm o 1 cm. Makikita rin ang 2 cm ay may 20 mm. Gamit. Ginagamit ang ruler upang masukat ang maliliit na bagay tulad ng lapis, papel, at notebook. Mahalaga ito para matukoy natin ang tamang sukat ng mga bagay. Mga sistema ng pagsusukat, sistemang Ingles. Tingnang mabuti ang larawan. Ang sistemang Ingles naman o sistemang imperial ay nabuo bilang kombinasyon ng mga sistema ng unit ng Anglo-Saxon at Roman. Ang mga unit na ginagamit sa sistemang Ingles ay pulgada, piye o talampakan, yarda at milya. Ilan sa halimbawa nito ay ang mga sumusunod. 12 pulgada ay katumbas ng 1 piye o talampakan. 3 piye ay katumbas ng 1 yarda. 1,760 yarda ay katumbas ng 1 milya. Ang larawan ay nagpapakita ng ruler na gumagamit ng inch bilang panukat. Sa bawat 1 inch, mayroong 16 na bahagi o 16/16 na hinati sa mga sumusunod na fraction. 1/16, 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2,
9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 inch. Ang pinakamaliit na guhit ay katumbas ng 1/16 inch. Bawat guhit ay nadaragdagan ng 1/16 hanggang makabuo ng 1 inch. Ang mga mas mahahabang guhit ay karaniwang kumakatawan sa mas malalaking fraction tulad ng 1/4, 1/2, at 3/4. Bakit mahalaga ito? Mahalaga ito upang makuha ang eksaktong sukat lalo na kapag gumagawa ng proyekto na gumagamit ng inch bilang panukat. Ikatlong araw, pagpapalit ng unit ng isang sukat gamit ang factor label method. Ano ang factor label method? Ang factor label method ay ginagamit para mag-convert mula sa isang unit ng sukat patungo sa ibang unit. Ang pamamaraan na ito ay gumagana dahil ang numero ay maaaring maparami sa isa nang hindi nagbabago ang kanilang halaga. Tinatawag itong factor label method dahil ginagamit nito ang mga factor na magkatumbas. Narito ang mga hakbang sa paggamit ng factor label method. Number 1, tukuyin ang orihinal na bilang at unit. Number 2, tukuyin ang gustong unit na sagot. Number 3, hanapin ang conversion factor na magko-connect sa orihinal na unit at sa gustong unit. Number 4, ilagay ang orihinal na bilang at unit sa isang transaksyon. Number 5, ilagay ang conversion factor sa kabilang side ng fraction para makancel ang orihinal na unit. Number 6, kung ang unit ng sagot ay nakuha na, tapos na ang pagko-convert. Kung hindi pa, idagdag ang isa pang conversion factor. Narito ang mga halimbawa. A. Ilang sentimetro ang 3 metro? Ang sagot, 300 sentimetro. B. Ilang milimetro ang 4 na metro? Ang sagot, 4,000 milimetro. C. Ilang pulgada ang 5 piye? Ang sagot, 60 pulgada. D. Ilang yarda ang 72 pulgada? Ang sagot, 2 yarda. Ika-4 na araw, paglalapat at pag-uugnay. Gawain A, ipagrupo sa mga mag-aaral ang mga sumusunod na unit ayon sa sistema ng pagsukat. Ipasulat ang mga unit sa loob ng kahon. Narito ang mga unit: pulgada, sentimetro, milimetro, piye, desimetro, kilometro, yarda, milya, at metro. Tukuyin kung ito ay sistemang metric
o sistemang Ingles? Sagutan natin. Sistemang metric, milimetro, sentimetro, desimetro, metro, kilometro. Sistemang Ingles, pulgada, piye, milya, yarda. Gawain B. Ipa-convert sa mga mag-aaral ang mga sumusunod na sukat. Gawain B. Sagot. Number 1. 40 sentimetro ay katumbas ng 4 na desimetro. Number 2, 150 milimetro ay katumbas ng 15 sentimetro. Number 3, 250 sentimetro ay katumbas ng 2.5 metro. Number 4, 2 kilometro ay katumbas ng 2,000 metro. Number 5, 20 metro ay katumbas ng 2,000 sentimetro. Number 6, 48 pulgada ay katumbas ng 4 piye. Number 7, 60 piye ay katumbas ng 20 yarda. Number 8, 2 milya ay katumbas ng 3,520 yarda. Gawain C. Gumuhit ng mga linyang pahalang gamit ang mga sukat sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Pagninilay sa pagkatuto. Saang bahagi ng aralin ang madali para sa akin? Bakit ito naging madali? Ano ang dapat kong gawin? Saang bahagi ng aralin ako nahirapan? Bakit ako nahirapan? Ano ang dapat kong gawin? Dumako na tayo sa pagsusulit. Panuto. A. Ipabasa sa mga mag-aaralang pangungusap sa bawat bilang. Ipasulat sa inihandang papel ang titik ng tamang sagot sa patlang. Number 1. Sina Joanne at Eloisa ay bumili ng tela sa Divisoria. Gumamit ang tindera ng yarda sa pagsukat sa biniling tela. Anong sistemang panukat ang ginamit? A. Sistemang Ingles. B. Sistemang metric. C. Sistemang Ingles at metric. O D. Sistemang metric at internasyonal. Ang sagot? Letter A. Sistemang Ingles. Number 2. Ang dalawang sistemang panukat na ginagamit sa gawaing pang-industriya ay A. Tagalog at Ingles, B. Ingles at metric, C. Metric at Tagalog, o D. Tagalog at internasyonal. Ang sagot, letter B. Ingles at metric. Number 3. Ang mga sumusunod ay mga unit na panukat sa sistemang metric. Alin ang hindi nabibilang sa pangkat? A.
kilometro, B. Sentimetro, C. Milimetro, o D. Yarda? Ang sagot, letter D. Yarda. Number 4. Ilan sa mga sumusunod ang katumbas ng 24 pulgada? Ang sagot, B. 2 piye. Number 5. Ilang metro ang katumbas ng 800 sentimetro? A. 8 metro, B. 800 metro, C. 80 metro, o D. 8,000 metro? Ang sagot, letter B. 800 metro. Panuto, B. Ipasulat sa mga mag-aaral ang katumbas na bilang sa bawat unit. Panuto, B. Ipasulat sa mga mag-aaral ang katumbas na bilang sa bawat unit. Narito ang mga sagot. Una, 20 sentimetro. Pangalawa, 3,000 metro. Pangatlo, 400 sentimetro. Pang-apat, 50 milimetro. Pang-lima, 18 piye. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!